Mabuhay! Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Juniel, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga pangunahing konsepto ng economics, pero bago yan ay aalamin muna natin ang mga tiyak na layunin na dapat nating makamtan pagkatapos mapanood ang ating aralin. Una, nasusuri ang mga mahahalagang konsepto ng economics. Pangalawa, naipapaliwanag ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw. At pangatlo, nakapagpapahayag ng mga saloobin sa paggawa ng mga desisyon bilang mag-aaral, miyembro ng pamilya at lipunan. Bahagi na ng buhay ng tao ang pagkakaroon ng mga choices. Sa pagproseso ng pagpili mula sa mga choices ay hindi maiiwasan ang trade-off. Pero ano nga ba ang salitang trade-off? Ang trade-off ay ang pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay. Mahalaga ang trade-off sapagkat sa pamamagitan nito ay maaaring masuri ang mga pagpili at pagbuo ng pinakamainam na pasya. Halimbawa, si Maria na isang mag-aaral ay magkakaroon ng pagsusulit sa economics. Subalit pinag-iisipan niya kung siya nga ba ay mag-aaral o manonood na lamang ng movie. Sa ginawang pagsasakripisyo ay mayroon tayong tinatawag na opportunity cost. Pamilyar ka ba sa salitang opportunity cost? Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Balikan muli natin si Maria. Ang opportunity cost ng panonood ng movie sa naunang halimbawa ay ang halaga ng pag-aaral na ipinagpalibang gawin. Sunod namang salita ay ang marginal thinking. Ang marginal thinking ay ang pagsusuri kung ang benepisyo or marginal benefits ng pagdaragdag ng produkto o serbisyo ay mas malaki kaysa sa gastos or marginal cost nito. Gamitin natin muling halimbawa si Maria. Pero sa pagkakataong ito, ang iniisip niya ay ang placement fee o ang kanyang sasahurin. Iniisip ngayon ni Maria kung mababawi niya ang kanyang placement fee kung ang pagbabasihan ay ang kanyang sasahurin buwan-buwan sa ibang bansa. Dahil dyan, mahalagang makabuo ng matalinong desisyon sa bawat produkto or serbisyong pagpipilian. Subalit minsan, kahit nakabuo na ng desisyon, ay hindi pa rin maiiwasan magbago ang isip sa bandang huli. Ito ay ang dahilan ng mga insentibo or incentives na inaalok ng mga lumikha ng produkto or serbisyo. Ano nga ba ang incentives? Ang incentives ay ipinagkaloob kapalit ang magandang ginagawa o gagawin. Halimbawa, sabi ni Ma'am, kapag na-perfect ko ang quiz ay magkakaroon ako ng plus points sa recitation namin ngayong araw. Yun ang sabi ni Maria sa kanyang isip. Dahil dyan, pagbubutihang maigi ni Maria ang kanyang pag-aaral at pag-iintindi sa kanyang mga aralin sa economics. Uulitin ko lamang ang mga kaalaman sa konsepto ng trade-off, opportunity cost, marginal thinking at incentives ay maaaring makatulong sa pagiging matalino pagdating sa pagdidesisyon upang maging rational ang bawat isa sa pagbuo ng desisyon. Meron ka bang katanungan sa ating talakayan? Kung wala na, sige, hanggang dito na lamang. Muli ako si Teacher Juniel, ang inyong guro sa Araling Panlipunan.